ug karon sa atong sugilanon nga naguduhan. Tierra del Sur. Daghang mga lungon nga nagliniil ng dapita. O pulos kini mga tinakpan. Sa ato pa, na mahuway sila sud sa tagsa-tagsa nila ka mga lungon. Ursula, hain ka ining mga lungon nga tinakpan. Ursula! Oh, naapit kining lungon nga niya sa tungod ang akong gibarukan. Ursula? Sampit mo ako. Dugay ka naman untang gikahimutan sa mga lugnanan. Ano may bangon ka pa mangyod? Ordinaryong tawag ang bitugan ako. Ikan salom kung pagkahinanok sa lugnanan. Tingog ni Talahurong Nicodemus. May nagtawag ka na ako sa akong mga kaupan. Wa ka ba makailan akong kinsa ko? Ha? Ursula? Wa. Unsa? Wa, babae. Wa. Isugaw mo nga akong pagpahuway. Babae. Kasampitan ko niya, babae. Wa na makailan ako kung kaluwa nga si Ursula. Ursula, kinsam ginagpatay ni mo? Nahinungdog ka pa ba kung si kinsa siya? Sultihi ko, Ursula. Ako makasabot na nagipanulti mo, babae. Awa na! Ursula! Dalion ako ang padlaking kandado. Pitin nagpaabtan pa ko ni Sir Bernard. Magdali ko sa kabiyan niya. Sinvergüenza! Impacto, General! Sir Bernard? Tara sila! O sinupakon ka? Naibaw man unta nga restricted area ang gisudlan mong lawak nga tinakpan. Sir Bernard? O sa pagpangahas ang imong gihimo, tara sila. O gihilabtan pagyud nimo ang yawi dito sa butanganan ni ini. Gusto ko lang makita si Ursula. Kay gano? May pakialam ka ba ni Ursula? Gaya mong kaluha. Di ba, wa? Duda. Pero wala ko makauyon kung anong kinahanglan pa ang yung pukawon siya gikan sa taon-taon na kanya pagpahuway sa runganan. Gitawag sila sangan sa pagtuo. Aron ikapaila ang mga tibailihan nga hapit na o nagkaduol na gayon. Sir Bernard? Musa si kinsa man kita aron mo supak sa mga nahilatid ng daan sa basahon. Nga sukad pa kinato sa wa pa kita diha ng daan. Nauwaw ko nga nasakpan ni Sir Bernard sa akong pagsod sa chamber nga may pagtugot kikan kaniya. Usahay sad. Paglagot ko sa akong kaugalingon. Tungod sa mga desisyon nga wa na sad makadibaw. Makalagot. Sige. Sa sunod semana na may moabot, diya sa Latiera. Kauban si Maki, Papa Maynard. Okay, iho, Giovanni. Ipandam kong daan ang inyong katulganan. Dinhi sa karang bahay sa mga Buenavides. Salamat kayo ba? Sige, bala ko na ituloy ako. Bye. Bye, iho. Wa ko'y mahimo gawa sa pagsanong sa imong gusto, Giovanni. Ang tod nga moabot na unya ang panahon. Nga mao'y pinakabililhon sa tanang mga adlaw. Aron ikapadayag na ang angayng ipadayag.
Unsa may agay na kubuhaton? Aron ko mapasaylo sa kung saan nga nahimo, Sir Maynard. Wa kailangang buhaton kung dili adto ka mga pasaylo sa atong talahuron. Kay iyang kabubuton mo'y imong gisupak. O, buhaton ko kana ngadto sa alampuanan. Sa tubangan sa dako niyang rebolto. Buhatay ka na agi og pagyukbo og pagtahod sa makagagahom. O, Sir Maynard. Tar sila. Buhaton tagyod ang makapahimuot kaniya. Kabawi atong giampuan og gialagaran. Alang sa iyang kahimayaan. O ngulok! Waki! Wakidok. Golago! O ngulok! Waki! Wakidok. Wabal nga tulag! Gangap as nguli! Wabal nga tulad. Gangapas nguli. SDC. Today, limpyo itong lawak nga kanhi. Mo'y giokupar sa mga bisita ni Iho Jomari nga mga babae. Ha? Kaya nga naman. Mo bisita rin ni si Rolaida sa sunod adlaw. Unsa? May importante siyang tuyo ni mo. Daghan ko mo og angay paragsultihan. Oh, mao ba? Mustay siya og sa kagabi. Busa ato siyang asikasuhon. Kay espesyal siyang tao alang sa tong espirituhanon nga kalihukan. Unsa iyang papel sa maabot, Sir Maynard? Nga ba nangutana ka maniyana? Sorry. Pero nanguryoso lang. Buhata ang gisugo ko kanimo. Oo. Okay pagsupak, anak. Pero si Brina, dad-on ba sa niya sa pag-anhi niya sa karaang bay sa mga Benavides? Napanaka ko. Lain kay kuba sa kundugan. Say puot yung ipasabot sa pag-ingon nga si Ma'am Rolaida. Importante ko no kayong tao sa among espirituhanong kalihukan. Dili ka nga gisaan ni Anhing Senior Benedicto Benavides kanako. Mao'y gisaad-sad ni Sir Maynard sa abogada. Ha! Kana mo'y di kinahimo. Ako may grabing sakripisyo nga nahimo. Hindi mahimong wa na lang. Dili og dili ka na mahimo. Natuog ng agaw ni mo, Maki. Wa pa man ang ingras, ya? Naaman siyang study room, nagbasag Biblia. Oo, tuod. Mahilig siya, anak. Nagtuon na siya sa bala ang kasulatan o nagtuon sa siya sa mga libro nga may labot ang mga kasaysayan sa kakaraanan. Hala, mo ba di ay na? Oo, Maki. Uy, ninduta bitaw nila ng igrasya, no? Bisag di sila manarba. Oo, pero waog to man ang kita sila ang mga negosyo. Oo, daghan na silang mga negosyo nga giduma o laing mga tao nga dako kay pagkahod sa legasiya sa mga Benavides. Bitaw, no? Tinahod o tinamod ang ilang apelidong Benavides sa business sector ng, no? Oo, Maki. Tungod kay si Sir Maynard Mangkundo maoy nagkontrol sa sikretong kahugpungan sa mga elitista. Ha? Unsa man na siya ng igrasya? Ay, abot lang. Basing og grupo nas mga dagkong negosyante, Maki. Basin po tuod. Ay, kadilot sa Maki. Ay, dadaan ko patong snack si Dong Jumaris iyang study room aron may masima-sima siya samtang nagbasa-basa. Mami Rolaida? Nga no iha, Grisha. Mo ato magkakasalat yara, Mami. Imo bang gatun si Prana? Iuli na din mo siya sa iyang terror kayong iyan? No.
dili kadaboy akong tuyo dito, iha. Kundili ang pagtugot ni Tarsila aron ako na maoy mo barog isip guardian ni Brenna. Tinood ka, Mami? O iha, kay nakita ko usap nga gaan kaayo ang imong buot ni anang pabayhana. Ato na ko si Brenna sa iyang room, Mami. Ako siya sultihan. Hala, tinuod bitong kano, Miss Grisha? Oh, laki. Og happy kay ko para ni mo, Brenna. Ani, nagyot ka. Magkauban na kita, Permi. Naluoy ba ako ni Theater sila? Pero, sa inyong kabuutan na rin ako. Mas bugat gid sa akong buot ang mapapiling din sa inyo. Kay kipapati man ninyo na ako ng pamilya ko ninyo. Oh, Brenna. Sama ka na og sakto sa pamilya alang namo ni Mami Rolaida. Salamat. Nagagod kayong salamat ninyo ni Ma'am Rolaida, Miss Grisha. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga makabaton og igsuon. Pero, wa ko uyo ni sa akong mami. Kay dili ko no maayo kay maldita lagi ko no kay ko. Oh, mao ba? Pero karon, miabot ka nga walang yun ako na mahapran, ah. Ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ano po yung lumalabas na ikinamatay ng biktima base sa autopsy report? Ang kinamatay ng biktima ay multiple stab wounds sa neck and body. May oras na ho ba nung lumipas, nung dumating po sila sa area, mula nung nangyari incident? Sa kanilang pagsusuri, medyo may 2 o 3 oras, 4 na oras, mga ganun po yung ating initial na sa investigation na lumabas. Nakitaan din siya ng defense wounds sa katawan. Palatandaan na nanlaban ang biktima sa suspect. Banson, check natin yung CCTV sa labas, baka may naabit. So, hindi siya nasama si Ma'am. Sino ang walang awang pumatay sa biktima sa loob mismo ng pinapasukang eskwela? Okay. Nangyari sa inyo? Mulong! Tatad ng saksak at nalilito sa sariling dugo. Alex! Punta rito! Ricky! Ganito natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang 55 years old na si Ricky Dasco sa hallway ng binabantayang eskwelahan sa Maynila. Bukod dito sa leeg, sa pahinga ba niya tama? Sa likod. Madaling araw nangyari sa 5:30 yan. Ay, 5:30. Nag-aalam din Halos pagsakloban ng langit ang anak ni Ricky na itinago namin sa pangalang Jamie nang makita ang marigid na sinapit ng ama. Akala ko po kasi ordinaryong aksidente lang kasi ang sakit niya po is yung tuhod niya. Mahina po yung tuhod niya. So akala ko po habang naglilinis, nadulas o ano man. Pero nung pag-ano ko po ng gate, Tay! Tay! Ano ba kaya sa tatay ko? Yun po. Nakita ko na po na madaming pulis. So iba na po yung naging kaba ng dibdib ko po. Kung bakit po nangyari sa papa ko, bakit siya pa, sa dami-dami ng masasamang tao, na naman pong ginagawang masama yung tatay ko. Iniintay namin siya. Iniintay namin sa mundo namin. Yung papa ko po kasi napakamaalala niyo po. Yung tipong isusubo niya na lang po. Iisipin niya pa po kami dito sa bahay. Kailangan lahat niyo po. Kailangan si ganito meron, si ganito meron. Saka po yung pakikipaglaro niya po sa apoy na. Ayun po. Yung ano po, lagi silang nag-aaral. Ang pinamalat po siya na nagbibig yung apoy na. Itinuring ng mga polis na person of interest sa krimen ang kapwa administrative aide ni Ricky na si alias Alex. Ikaw ba yung Alex? Ikaw daw yung kasama ng biktima na nagro-ronda dito. Sigurado ka bang wala ka na rin na sigaw?
Siya lamang kasi ang kasama ni Ricky sa loob ng eskwelahan noong madaling araw ng August 7. Doon po siya sa ating pong initial investigation, meron po ba tayong mga naging person of interest? Yes sir, meron po. Kasi po, ang duty that time, noong ang kasama po ng biktima natin sa loob ng eskwelahan ay yung isang kapwa niya security guard. No? Itong security guard, meron din silang hindi pagkakaunawaan at hindi rin sila nag-uusap, hindi sila ganung Surf fast and fresh and bloom. Like 3 times the Vitamin Shield. Must be dirty and 6 pesos SRP. Parang meron na may. Meron na you? Meron na yun! Meron na siya! No go for the best night! All day confidence, all day ang happiness. Walang pasigatin, walang tapos agos. Lakas ng confidence, basta lang mo din. Meron na you! Modas got you! Needle misses on the kind of Mayhem cheese started to flow. Sing it up, sing it song. Sing. Himala o sadyang pinagpala ang puso ni Albert Jimenez. Idineklara na siyang patay matapos saksakin
ng paulit-ulit sa dibdib ng isang kawatan. Pero sa hindi malamang dahilan, ang puso niya biglang nagliwanag at muling tumibok. Anong misteryo ang bumalot sa kanyang pinaniniwalaang pagbabalik mula sa kamatayan? Grasya ng Diyos ang bawat pagising sa bagong umagang dumarating sa ating buhay. Ito ang napatunayan sa sarili ni Albert matapos niyang pagdaanan daw noon